Iginit ng Malacanang na walang basehan ang impeachment complaint na inihay ng isang abogado laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso na ng isang kongresista ang inihaing reklamo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ang anyay pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang isa sa 5 impeachable offense ng impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihain ito sa Kamara kanina ng abogadong si Attorney Andre De Jesus. We are putting to question and holding the President accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Impeachable offense din daw ang hindi pagveto ng Pangulo sa unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects at pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para kanlungin umano ang mga kurakot na kaalyado. Pati ang mga alegasyong nagdodroga ang Pangulo. We're also putting to question the fitness of the President to still govern our country. Binigyang diin ni De Jesus na dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Iginiit din niyang wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the President. I've never met either the President or the First Lady. That's the thing. There's the accusation that this is intended to trigger the one-year ban. Right? Inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay ang impeachment complaint. Isa siya sa mahigit 200 kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon. Kabilang din siya sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. Paglilinaw ni Congressman Nisay, hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Wala pang tugon o reaksyon ng Pangulo tungkol sa impeachment complaint laban sa kanya. Pero ayon sa Malacanang, nirerespeto ng Pangulo ang proseso at may tiwala siya sa Kongreso bilang institusyong naatasang duminig nito. Wala rin daw basehan ang impeachment complaint. We respect this process and trust that Congress, as a co-equal branch of the government, will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag, walang basehan. 8:45 ng umaga kanina, tinanggap ang impeachment complaint. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, itatransmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain kanina dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred in the Justice Committee, rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Pinamumunuan ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Committee on Rules na nagre-refer ng mga impeachment complaint sa House Committee on Justice. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Congressman Marcos.
Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, na kapatid ng Vice Presidente, kinwestiyon ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamo na protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Wala naman daw nakikitang basehan si House Speaker Faustino D. III para ipa-impeach ang Pangulo dahil malinaw anyang ginagawa ng Pangulo ang trabaho nito. Pero anya, trabaho nilang tanggapin ang mga impeachment complaint at dinggin ito alinsunod sa konstitusyon. Hindi rin daw ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mahigit 4 pamilya ang nasunugan sa Mandaluyong. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na eskinita. Saksi si Bam Alegre. Alas 6 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong. Damay ang bahagi ng Sitio 4 sa Barangay San Jose. Hamon sa mga bumbero ang masisikip na eskinita sa lugar. Umabot ang sunog sa ikatlong alarma. Bago na apula pasado alas 9 ng umaga, 5 ang sugatan. Isa ito sa mga naapektuhang bahay sa sunog. Sa tindi ng apoy ay lumundo yung harapan nito. Sa estimate ng Bureau of Fire Protection, 150 na mga bahay ang naapektuhan. Kabilang na rito ang mahigit 400 pamilya. 2 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Kinatok na lang po kami nung kapitbahay namin. Tapos pagtingin ko po, umuusok na. Pagbaba namin, papunta na po dito yung sunog. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Muling hinanap ng mga senador kay Pacifico Curly Discaya ang ipinangako nilang ledger na naglalaman umano ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022. Mariin namang pinabulaanan ni Discaya ang sinabi ng 2 testigo na si Discaya umano ang nagpangalan kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang may-ari ng isang property sa Makati. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kung makikita nyo personal, si Curly Discaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan sa among the resource person. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, Miss. Ang 2 babaeng ito na naka-face mask at naka-baseball cap nung humarap sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, mga empleyado raw ng negosyanteng si Rico Ocampo sa isang inuupahan lugar sa South Forbes Park. Pero naibenta raw ang lugar noong April 2023. January 2024, sinabihan daw sila ng kanilang boss na i-evict na sila. Kasunod nito, nakausap daw nilang isang kontratista na kalaunay nakilala umano nilang si Curly Discaya. Si Discaya umano ang nagsabing sinooy House Speaker Martin Romualdez ang bagong may-ari ng lugar. He also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun... That's according to Mr. Discaya. That is according to the contractors. Itinuro ng 2 witness si Discaya na siya umanong nakausap nilang kontraktor. Humiling si Discaya na tanggalin ng 2 witness ang takip sa kanilang mukha pero hindi pumayag si Senador Ping Lacson na sinang-ayunan ng Department of Justice. Git ni Discaya, hindi raw niya makilala ang 2 witness at wala siyang naaalalang transaksyon sa kanila. Kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker. Sa pagtatanong sa witness, lumabas na ang nasa deed of sale ay ang Golden Pheasant Holdings Corporation. Ang kampo ni Romualdez tinawag ang alegasyon ng 2 witness bilang logically at physically impossible. Dahil na rin sa sinabi ni Discaya na hindi pa siya nakakapasok sa South Forbes Park. Kaya imposible raw na may nakausap siyang tao o institusyon doon. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed,
contract or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Muli namang binanggit ni Senador Rodante Marcoleta ang tungkol sa restitution o pagbabalik ng pera ng ilang personalidad. Hindi raw kasi dapat ito gawing kondisyon para maging state witness ang isang tao. Sabay tanong kung may hiningi ring ganito ang Department of Justice kay Diskaya. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Pinaalala naman ni Senadora Riza Ontiveros ang pangako ni Diskaya sa Senado na isusumite ang ledger ng mga proyekto nila, maging ang joint venture projects. Sabi ni Diskaya, pinasara na raw ng City Hall ang kanila opisina dahil sa kakulangan ng mga permit. Ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Diskaya, isubmit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ang City Hall. Nabanggit naman ng Prosecutor General na hihilingin nilang ilipat sa DOJ si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na ipinasok na sa Witness Protection Program. Nasa kustodiya ngayon ng Senado si Alcantara. The Senate, I think, opted na dito na muna. Okay. Para naman kung may proceedings ng Senate, they would be able to make themselves. So if they finish, BRC, pwede na sa inyo? Oh yes, obviously. Okay. Pero yung binabantayan niya doon is yung when the Senate goes on recess, diba? Then that's the time that you will have probably to take proceedings just to ensure your protection. Alright. Humarap din sa pagdinig si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Pinuna siya ng mga senador dahil sa kanyang takip sa muka. Sabi ni Pacanan, para yan sa kanyang seguridad. Pero pinatanggal pa rin ito ng mga senador. Isa si Pacanan sa mga co-accused ni Zaldico sa flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. This might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? For my protection, since the case is still is already pending before the Sindigan. Kindly expose your face. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.